Sa tindi ng init ng panahon, patok ngayong destinasyon ang mga resort. Pero para malubos ang kasiyahan, dapat doblehin ang pag-iingat para ang sakuna at aberya ay maiwasan. Narito po ang ilang tips na makakatulong para sa mga magpupunta sa mga resort ngayong tag-init. Sa tindi ng sikat ng araw at init ng panahon, ramdam mo na talaga ang summer. Dahil dito, patok na patok hindi lamang ang mga pagkaing pampalamig, kundi pati na rin ang pagpunta sa mga resort upang magbakasyon at mag-relax. Ang resort ngang ito sa Bulacan, araw-araw ay dinaragsa ng mga pamilya at magbabarkada. Ang pamilya Miranda, nakagawian na raw ang pagbabanding sa mga resort habang naliligo sa swimming pool. Kapag merong birthday o kaya kompleto yung pamilya, yun, meron kaming time na magsama-sama, ganito, nagsiswimming kami. Subalit para sa 56 na taong gulang na si Aling Elvira, ang summer ay naging hudyat hindi ng pagsasaya, kundi ng paghihinayang at pagdurusa sa kanilang pamilya. Marso taong 2010 kasi nang bawian ng buhay ang kanyang minamahal na apong si Jonel matapos itong malunod sa swimming pool. Hinanap ko na yung apo ko. Yung pala, nakita ko yung life jacket dahil may suot na life jacket. Nando sa lamesa lang. Hinanap ko na yung apo ko. Napunta akong CR, nalibot ko yung natakot na ako noon. Tapos merong isang nando sa swimming pool. Tinanong ko doon sa mga nando sa swimming pool. Hindi daw nila nakikita. Merong isang binata doon na sabi ko, pakitingnan nyo nga yung apo ko. Baka nandyan sa ilalim. Yun, sinisid nila. Tapos nasa ilalim nga yung apo ko. Tinakbo namin sa Santos Hospital. Dead on arrival na daw. Hindi maiwasang isisi ni Aling Elvira sa kanyang sarili ang sinapit ng apo. Pero itinutuloy rin niya ang naging kapabayaan umano ng pool owner kung saan nag-swimming at namatay si Jonel. Dapat merong lifeguard, di ba? Ala naman. Tapos noon, nung pangyayari na yun, yung swimming pool, green na green. Kaya hindi agad makalalaman kung may nalunod kung ano. Dahil daw sa pangyayari, nagkaroon na rin siya ng takot sa mga swimming pool. Upang di na maulit pa ang nangyari kay Jonel, in-enroll na raw nila sa swimming classes ang isa pa niyang apo na si Stephen. Malaki talaga naging phobia ko sa swimming pool. Ganun. Pero kahit na nagka-phobia ako sa swimming pool nung last na bakasyon ng mga bata, yung kapatid niya, pinag-aral ko ng swimming. Para kako halimbawa man na siyempre bata na iimbitahan sa mga outing, ganyan. Upang makasiguro na ligtas ang resort na pinupuntahan ng ating mga kababayan, isang inspeksyon ang isinagawa ng kinatawan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang Kalumpit Tourism Office at Rescue 1024 ng Bulacan. Layunin ng inspeksyon na alamin kung sumusunod ba ang resort na ito sa mga panuntunan at regulasyong itinakda para sa kaligtasan ng mga bakasyonista sa resort. Sabi ng munisipyo ng Kalumpit ay nagsasagawa ng mga policy regulations. Kamukha, pagkukuha ng business, may regular inspection. Meron po kaming kinreate na joint inspection team. Unang tiningnan ng grupo ang mga nakadestinong lifeguard. At check, may mga lifeguard ngang naka-on duty sa bawat swimming pool. Ayon sa management ng resort, sa mga peak season tulad ng summer ay mayroong mahigit 30 lifeguard na rumoronda at sinisiguro ang kaligtasan ng mga bisita, lalo't higit ng mga bata. Lahat po ng lifeguard namin ay nag-undergo sa training po. And hindi po kami kumukuha ng mga lifeguard na wala po training or license at yung wala po sa Red Cross. Masasabi natin safe ang isang resort. Once na nakita natin na yung lifeguard ay talagang nakamasid sila. Inalam din ng mga otoridad kung mayroong mga pangunahing safety equipment ang resort. At ayan, kumpleto naman pala. May throw can, life jacket, ring buoy, rope at spine board. Yung trokan, mabilis kasing pang-responde yan. Once na nakita natin yung isang nalulunod, pwede natin siyang ihagis para makapitan niya and then hahatakin na lang natin. And then yung spine board, kung nagkaroon ng spinal injury ang isang biktima, so hindi natin siya pwedeng ilagay sa stretcher. Kaya ginagamitan ng spine board. Kaya maganda nga sa kanila, meron sila agad na spine board. Sinisigurado namin na kumpleto yung mga kagamitan ng mga lifeguard namin para sa kaligtasan ng mga customer namin.
Nagsagawa rin ng refresher training ang PDRRMC sa ilang lifeguard na naroroon. Yearly, nagkakaroon kami ng parang refresher course. Binibigyan namin sila ng mga sa first aid. Kung ano yung na-upgrade na para ma-upgrade sila. Kung may bago, ibinibigay namin sa kanila. Mahalaga raw na mapagtuunang pansin ang kasanayan ng mga lifeguard sa pagresponde sa mga nalulunod at pagsasalba ng buhay. Bukod sa mga safety equipment at bihasang mga lifeguard, dapat daw mayroon ding mga first aid kit ang isang resort. Sa resort na ito, mayroon pa ngang first aid clinic na may nakatalagang nurse. Kung meron po kaming mga pasyenteng hindi inasahan na injury, dito po namin sila nilalagay. Meron din po kaming oxygen dito na kung halimbawa sila ay nahirapan sa paghinga, ina-assist din po ng aming nurse. So, itong magandang setup. Medyo talagang kung magkaroon ng aberya dito, so mabibigyan ng lang pansamantalang paggamot sa biktima. Mahalaga rin daw ang mga karatulang nagpapaalala sa mga bakasyonista na mga dapat gawin at iwasan habang nasa resort. Gayon din ang kalinisan ng tubig sa swimming pool. Makikita natin yung tubig kung malinis ba siya o ano. Kasi minsan ng tubig nagiging pag naging green siya, so medyo nagkukulang sa gamot. At paulit-ulit na paalala ng mga otoridad na bagamat may mga lifeguard at safety equipment sa mga resort, ang pagbabantay pa rin ng mga magulang sa kanilang mga anak ang kinakailangan. Nag-iwan din sila ng ilang paalala upang ang bakasyon ay talaga namang maging kaaya-aya. Huwag hayaang maligo ng mag-isa ang mga bata. Dapat laging may matandang nakabantay. Iwasan ang pagtakbo o pakikipagharutan na maaaring maging dahilan ng pagkadulas, pagkasugat at pagkabagok. Kung hindi marunong lumangoy, huwag nang pumunta pa sa malalalim na bahagi ng pool. Iwasan ang pag-inom ng alak o mga nakalalasing na inumin at sumunod sa mga paalalang pangkaligtasan at tuntunin ng mga resort.